Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Narito ng lagay ng ating panahon ngayong Huwebes, ikalawang araw sa bagong taong 2025. Sa ating latest satellite images, makikita natin na tatlong weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Ang Northeast Monsoon o Amihan, partikular na sa may hilagang Luzon, ang shear line o bangga ng mainit at malamig na hangin na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern and Central Luzon, gayon din ang Intertropical Convergence Zone o ito yung ITCZ, na siya nagdadala ng mga kaulapan at malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Mindanao, kasama din natin ang Visayas, ilang bahagi ng Bicol region. Habang ito ang shear line, magdadala naman ng malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Luzon, partikular na dito sa may area ng Quezon Province, gayon din sa may area ng Romblon. Makararanas din ng malaking tsansa ng mga pag-ulan ang bahagi ng Isabela, Aurora, gayon din sa may Cagayan Valley region, partikular na sa lalawigan ng Cagayan. Ang iba pang bahagi ng Cagayan Valley ay maaaring makaranas ng mahinang mga pag-ulan dulot ng amihan o Northeast Monsoon, kasama dyan ang Ilocos Norte. Ay iba pang bahagi ng Luzon ay makararanas, kasama dyan ang Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon, ay makararanas naman ng mga isolated na mga light rains dito sa may northern part. Habang may mga thunderstorms tayo dito sa may bahagi ng Central Luzon, kasama ang Metro Manila at malaking bahagi ng Calabarzon. Makikita po natin walang low pressure area na namamataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, pagdating ng weekend, maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Wala naman tayong nakataas na gale warning. Ito yung babala natin sa malaking pag-alo ng karagatan. Pero mag-ingat pa rin yung northern area. Sa mga baybayin po sa may northern Luzon, inaasahan natin na lalakas ang hanging amihan sa mga susunod na araw. Kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka, dahil posibleng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang maaaring maranasan. At bukas, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga moderate o heavy o katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, partikular na sa may silangang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa lalawigan ng Cagayan, dulot yan ng shear line. Mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslide. Pagdating ng araw ng Sabado, magpapatuloy ang inaasa nating mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Cagayan Valley region, kasama ang Aurora at lalawigan ng Apayao. Iba yung pag-iingat pa rin po, lalo na sa mga potensyal ng mga landslides and flash floods. Ito ay dulot ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Kaya inaasahan din natin, posibleng pagdating ng araw ng weekend, Sabado at Linggo, posibleng malaki yung tsansa ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa malaking bahagi ng Luzon.